So, yun po ang isang bagay, mga kapatid, na sa kanyang buhay. Amen? Kayo po malalakas, malulusog, matatalino, marurunong, may salita na ng Diyos. Amen? Siya po, tawag namin the wounded heart and wounded soul. Bakit? Nakita nyo, nung umangat na yung mga yun, wala na nakakilala. Wala, hindi na siya nilingon o pasalamatan. Wala na. Yun po ang narinig ko una-una ko nakausap sa kanya. So, hindi ako lalayo dyan. Yun din ang nangyari sa buhay ko kahit sa ibang bansa ako nakarating. Pero hindi ko tiningnan yung pastor na kakalugmo ko. Lalo ako naging matapang. Dahil alam ko kasama ko ang Diyos kung saan ako naroroon. Kaya hindi tayo pwede papigil. Hindi tayo pwede tumigil. Amen? Dahil po ang Diyos ay mabuting Diyos para sa bawat isa sa atin. Yun nga ang sinasabi ni pastor kasi po, sa chat po kasi ng group ng mga kapulisan kasama po kami. Nandun po yung kanilang pangalan kasi may pagkatapos ng mga inmates, mga pulis naman po yung inaturuan. Eh, ang lahat doon sa group chat ng jail at saka mga kapulisan, nag-post po si pastor na ang Catholic pala, nung sinisermo ng pari na Latin, kung i-ano mo sa English, they are worshiping Lucifer. Naintindihan nyo? Latin kasi sinabi na nag-orasyon siya eh. Inano na sa English translation, tinataas pala hindi si Jesus, si Lucifer. Eh hindi naman siguro nagalit, kaya lang na-rebuke siya na iburahin mo na yan. Kasi maraming Katoliko dito sa grupo na to. Maraming kapulisang Katoliko, hindi nila tanggap. So, nandun po yung heart ni Pastor, ipaabot sana sa kanila as the religion worshiping Lucifer. Hindi naman nila alam yun eh. Akala nila, okay yun. But then, if you study the Word, the Bible, and you know, the story about the origin of Vatican, mayroon ako libro yan. Ano nangyayari, anong simula? May book ako, iwan ko kung buhay pa sa bahay. Nabasa rin nga daw ni Kuya yun, ang iniwan ko noon eh. So talaga maraming problema sa reliyon. So yun po, pinabura sa kanya ng pulis, ng head ng pulis din. So yun yung sinasabi niya ngayon na na-rebuke po siya na hindi dapat siya mag-post ng katotohanan. See? So kasama po yung pastor. Pero yung masabi ko lang, sometimes we need to have that wisdom itself because we offended those people na kunting ano lang, na-offend sila, nasaktan kasi akala tinitira reliyon. Pero minumulat naway sila ng liwanag na hindi sila malinlang ng kasinungalingan ng katuruan ng reliyon. Amen? Pero, as always, the Lord's wisdom what to do for them. Pray for them na sila din po makapanumbalik sa Diyos. Amen po ba? Kaya yung mga bagay na nangyayari, God allow things to happen para we need to learn from it. Yun po isang bagay na natutunan ko rin sa Lord. Kaya last Monday, yung testimony po natin ay doon ako dinala rin sa isang selda na almost 100 na naman sila last Monday. So, ang galingan ni Lord eh. Kasi pinatanggap ko lahat, tumanggap naman lahat. Nakuha niyo po. Pina-worship po, nagtayuan pa, nag-worship. So sabi ko, kasi iba-ibang galaw ng Lord every selda eh. Iba-ibang galaw. So doon, nandoon nang sinabi ko, sige, tayo. Nang umawit, tayo sila, talagang willing mag-worship sa Diyos. So pinatanggap, pinarenounce, tinatakwil ko si Satanas, ang kanyang mga gawa, nagtakwil din sila lahat. So yun po isang bagay na natutuwa ako kasi challenge po sa amin yan ng mga mangangaral. Kung may mag-react dyan o magagalit dyan o magsisigaw dyan, wala. Para sila maamong tupa, sunod lang ng sunod. Pagkatapos, sige, pag-pray ko lahat kayo. Hanggang isa may lumapit, sabi niya, Pastora, may edad na po siya. Born again din po ako. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Ba't nandito ka? May pumasok sa bahay namin, napatay ko siya. May nanloob. Hello? Para akong binagsakan ng yung parang bigat. Bakit?
Yun po ang ingatan natin mga kapatid. Born again din po ako eh. Kaya lang may pumasok sa amin, napatay ko siya. So doon na magbigay wisdom sa akin ng Lord kasi nagtinginan lahat ng mga preso. Parang ano yung binulong niya. Nakuha niyo po? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa lahat, sabi ko, ito pong dapat natin mitiin na mapagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. At magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu ng Diyos. So, inisa-isa ko yung bunga. Bakit nangyari sa kanya yun? Dahil nawala siya ng pagpigil sa sarili. Kaya if you are a Christian, mitiin mo maging totoo ka na sa Diyos, parang paghahari ng Diyos sa buhay mo, through the Holy Spirit, hindi ka basta-basta malinlang. Kasi ang trabaho ni Satanas, manlinlang eh, provoking spirit. Para ikaw mahilang, magkasala, kaya nga ang temptation na riyan. So, pumasok ka sa bahay ko, di saksakin na kita. Kung magpigil siya sa sarili, mayroon siyang self-control at pag-ibig pa rin. Sabihin niya na lang dun sa tao, Brad, sa pangalan ni Jesus. Yung sabi nga, use the name of Jesus. Gising ako, may tao ang bahay ko. Naku ano, wisdom. Saan sa papatay ka, may batas ang Diyos, may batas, huwag ka pumatay, at huwag kang, may batas din ang ating gobyerno, na pag pumatay ka, kulong ka. Naku niyo po. So yun po, wisdom always. Huwag kang pumatay. Sabihin mo na lang doon pumasok, Brad, hindi kita, kung ano man yung bigay ng Lord na Kristiyano po kami, in the name of Jesus. Mali ang ginawa mo. Naintindihan niyo po ba? Eh, kaya ka nakapatay kasi wala kang pagpigil sa sarili, wala kang patience, wala kang self-control, walang pag-ibig, kaya ang bilis patay. Siguro, may naunawaan tayo ngayon. Hindi pa bigla-bigla ng desisyon. Hindi pa bigla-bigla ng mga bagay na ano tayo, carried away ng ating feeling and emotion, kaya nakagawa tayo ng krimen. So, yun yung sinabi ko sa mga preso, ba't kayo narito? Anong ginawa nyo? Alam nyo mali yung ginagawa nyo, pinagpatuloy nyo pa. Alam natin ang droga nakakasira ng ulo. Doon ka na itulak magnakaw. Naintindihan nyo po? Yun po ang mensahe sa kanila. Pero hindi pa huli ang lahat dahil buhay pa kayo. Kilalanin niyo si Kristo Jesus na nagtubos na sa atin lahat. Yun lang. You need to go back to your relationship with the Lord your God. So yun po ang turo. Amen? So nagulat siguro yung born again daw siya. Bakit na nandito ka ngayon? Ano nangyari sa iyo? Hindi nakapigil, pastora. So kasama palang pagpigil sa sarili. Tayo po ba dito? May self-control na lahat? May self-control na ba, mother? May pagpigil ka na ba sa sarili? Mga nanay? O mayroon kang pasensya? Tanungin mo na sarili mo ngayon. That's why the Lord has given you wisdom. Before you do things, ito ba nakakabigay papuri sa Diyos? Ito ba may nagbigay ba ng parangal sa Diyos? Nagagawa ka ng mga bagay na alam natin na wala na tayong magagawa kung nagawa na nating mali. Dapat itama na yung mali. At huwag na tularan ang mali. Talikdan na lahat ng mga mali para tayo po maging totoong Kristiyano. Kaya yung pag-ibig, isa rin po sa bunga ng Espiritu ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano nagkakasira-sira, nagkaroon ng division, bahagi, wala talagang tunay na pag-ibig. Makasarili, sabi ng Biblia. Naintindihan po ba natin? Self-centeredness, insecurity. Meron din po ako nakilala yan sa San Diego. Nalaman niya si pastora na ordain. Pwede na magkasal. Ang nangyari po, nag-online study. Para daw ma-ordain din siya. Eh, yung prideful ba at saka insecurity, totoo ba yan? Baka mali yung ano mo, lisensya mo. Ayan, tingnan mo, may number, kung baga rehistrado yan. Question mark eh. Hindi naman siya na-ordain kasi sa ulo niya eh. Hindi naman siya,
Yun ang tao, Kristiyano din yung sabi niya, Christian siya. But then the character itself, yung gawa, sabi mo kanina, hindi nakikitang gawa sa buhay niya. Kaya dapat sa bawat isa dito, I'm telling you, wala na sa atin yung turo ng turo sa iba, hindi mo nakita sarili mo na masahol ka pa sa kapwa mo, na tinuturo, na binibigyan mo ng akusasyon o naman bagay. Ikaw pala yung may mali. Amen? Yun pong kulang sa maraming churches. Balik, nagkikwentuhan nga kami ng anak ko kahapon, binalikan ko yung kwento doon na walang kwenta. Nakita ko yung galaw ng demonyo talaga na to destroy relationship. Sabi niya, nangyari pala sa iyo yan, ma'am. Oo. First time narinig ng anak ko, kwentuhan kami sa kwarto, nakahiga. Sabi ko, close friend ko, buddy-buddy ko, gusto ko siya abutin para lang lalo siya ma-ignite sa Lord, lalo sa lumalim sa Lord. Ay pumasok yun na in love, 68 years old po. Iniwanan na ako sa ere. Na in love lang doon sa, ako rin nag-introduce. Grabe, no? Magrabing kwento. Walang kwenta talaga, pastor. Kasi tuwing umaga, nagtatakbo ako. Nag-evangelize ako. May nakasabay ako mistiso na gwapo. Sorry pa. Ikaw lang. Sabi ko, Brad, taga saan po kayo? Bago lang ako dito, galing ako ng Davao. Kilala mo ba si Jesus? Ganun po ako. Kaya nilalayuan ako ng marami kasi si Jesus kagad ina-introduce ko eh. Sabi ko, sige, sama ka sa akin sa bahay. Eh di, sama mga siya sa bahay na tinitirhan ko. Pinatanggap ko siya, pinakapi ko. Eh tiniwagan ko tong best friend ko, Kristiyano, worshiper din to. Sabi ko, punta ka dito sis. Kasi meron ako pinatanggap, nakita ko sa kalsada. Di pumunta ka agad, drive siya ng kotse, pumunta agad. Eh na-inlove sa doon sa sirang ko kasi pareho sila balo eh. Tapos, tinalikuran na ako, wala na. Yun, nakarelate ako sa puso natin. Pero, glory to God be the glory. Ganun talaga. Dahil lang dito ang sukatan, sila ba titingnan natin? O titingnan natin katawagan natin sa Diyos? O tutuloy-tuloy tayo sa pagsunod sa Diyos? God allow things to happen para mag-mature po tayo. Amen? Kung may nangyayari man sa inyo ngayon sa church, wala na tayo sa ibang church. Tingnan mo ang sarili mo ngayon kung lumago ka na sa Diyos. Ang mahalaga, madala tayo sa maturity at perfectong buhay sa Panginoon. Yun lang ang imithiin natin. Huwag na tayo mag-name names, sino. Dahil ikaw mismo, you need to humble yourselves to God, to grow. Maturity and perfection ang nais ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat manghinirang pinilya, sa bawat kinatagal niya, makakilala sa Kanya. Are you there? Basahin na muna natin sa Hebrew chapter 2. Sige. Marami pong hinanda eh. Pero kung saan tayo dali ng Lord ngayon. Glory to God. Amen? Hebrew chapter 2. Sige. Umpisa tayo sa ano. Ayun. Sabi po dito, kaya dapat nating panghawakan. Mabuti ang mga katotohanan narinig natin para sa hindi tayo maligaw. Tuloy, sige. Tuloy lang. Isipin ninyo, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Ito na lang lingunin natin. Ito na lang balikan natin katuruan, the Word of God Himself. Why? Isipin ninyo, isipin natin, hindi na yung nangyari, mga bagay na mapangit, nangyari sitwasyon, but God allow things para makita mo sarili mo. Sino bang mahalaga sa'yo? Paglilingkod, pagsunod, pag-ibig sa Diyos. Yun lang din yun. Lagi yun isipin nyo. Kasi kung lingon tayo ng lingon, wala tayong marating. Look upon Jesus. Ang will ng Lord ang dapat natin hawakan. Ayun o, isipin ninyo ang kautusan binigay ng Diyos. May kautusan. Sa pamagitan ng mga anghel, ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Ito po yung lagi sa isip natin, sa kukutin natin, na may kaukulang parusa. Ang bawat taong lumabag sa sumuway dito. Keep on going. Sige po.
Tuloy po, Kuya Luis. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasan. Ito, ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at pinatunayan sa atin na mga nakarinig sa Kanya. Ito yung buhay nating patotoo. We have every one of us here living testimony how God transformed us, how God gave us grace and mercy. Kaya nga, ang Panginoon mismo, sino? Ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. By God's grace, we have that salvation freely given to us by the Lord our God. Yun ang ingatan natin, yun tinanggap na natin salita ng Diyos. Tinanggap na natin na habag ng Diyos. Na hindi na tayo malinlang pa ng disenyo, deception, ng kaaway para tayo hatakin muli pabalik sa lumang katauhan. Kaya napakabuti ng Diyos eh. Amen po ba? Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa. Naintindihan ba natin binabasa ngayon? Sino nagpapatunay? Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa at iba-ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na pinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Kayo ba walang kaloob? Kaloob, ano bang kaloob? Anong gifting na binigay ng Diyos sa'yo? Magaling ka kumanta. Mangawit ka, worshiper ka. Tagapagturo ka. Magaling ka magturo. Magaling ka maghimay-himay ng Word of God. Magaling ka magbigay, giver ka. Magaling ka mamuno, leadership. Yun po mga kaloob yan. Iba-iba tayong kaloob. Pero we are the body of Christ and one Spirit itself teaching us. Kalooban ng Diyos magturo ka. Kalooban ng Diyos tagaluto ka o magbigay ka o mag-share ka ng goodness ng Lord sa iba. Kaloob po ng Diyos yan. So hindi pwede natin ikumpara yung ating sarili sa iba. Bakit siya? Bakit no? Tingnan mo kung nasunod mo ang kalooban ng Diyos. You, between you and the Lord. That's why we call that relationship with God. Amen? Ano bang kaloob ng Diyos sa buhay mo? Anong kaloob ang minimiti mo magawa? Wala ka talagang desire. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Amen po ba? Wala kang desire eh. Anong desire mo? Wala. Ang desire mo ano? Hanggang ngayon, wala ka pang desire. Mag-desire ka na, sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ano sabi? Panatunayan din ng Diyos sa pamagitan ng mga himala, mga kamanghamanghang gawa, at iba-ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na pinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. So, kalooban ng Diyos na magamit ka. Sabi nga ni Pastor kanina, in the name of Jesus. Di po ba? Use the name of Jesus. Kaya lang, kung gumagamit ka in the name of Jesus, at wala sa buhay mo, ang bunga ng Espiritu ng Diyos, walang kaloob dyan. Pastor. Dito sa church po, mahirap po ang dami na po. Kahit patay po na buhay. Saan ba Sister Baby dyan? Lumabas. May nabuhay na po dito, ayan. Kailan kaya, sister, aga-agahan mo, huwag ka late dumating. Para makatayo ka dito, patutunayan mo, nung ikaw nakalipas na buwan, patay na po yan, nabuhay siya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Ilang kapatiran natin dito na deliver po sila. In the name of Jesus. Yung church natin po nagpa-practice ng deliverance. Last night po ang binigay ng revelation sa akin ng Lord, pikit ko lang mata ko. Nakapila lahat sila na deliver po. Gumaling. Kahit anong demonyo sa impyerno pa sumanib. Nag-normal ulit, nabuhay ulit. Sabi ko, ano itong revelation mo sa buhay ko, Lord? Last night po yun. Nakita ko may gagawin na naman ng Lord. Lahat po kayo rito magbantay dahil po kayo tinawag ng Diyos sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo naglalaro.
Hindi tayo nagbibiro. Ang kalaban natin si Satanas at kanyang mga kampon. Huwag natin hayaan siya na siluhin tayo at dalhin tayo sa dagat-dagatang apoy. Dahil nais ng Diyos, maligtas tayo lahat dahil binigay niya ng buhay niya para sa ating lahat. Kaya hindi pwede tayo maging talunan. Hindi pwede tayo na bumalik sa lumang kaunawaan, lumang katauhan. We are new creation. Kaya ka lang naging matampuhin dahil hindi tama ang ating lakad. Hindi tama ang ating kaisipan. Hindi tama ang ating buhay. Huwag na tayong mag-mention ng names. Kung may problema kay pastor, harapin mo at sabihin at tanungin. For example, yun. Di ba ba? Hindi takbo ka ng takbo na wala kang patunguhan. Lalo ka mawawalan. Ang taong marunong na turuan ng Diyos, lagi po yan haharap sa katotohanan dahil gusto mo, ikaw liwanag at ikaw magdala ng liwanag sa marami. Hindi na lahat na kausap mo bumagsak na. Nanghila ka pa pababa ulit dahil nagkaroon ng resentment, anger. Ang reaction mali kasi mali rin ang nagsabi. Harapin ko kayo dahil totoo ako sa harapan ng Diyos. Buhay ko binigay ko na sa Diyos. Buong katawan ko, puso, isipan, paglilingkod sa Diyos. Harapin niyo ako kung ako may mali. Patutunahain ko yan dahil alam ko ako kung sino ako sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung sino man nagpulong sa atin dahil sinungaling si Satanas, hindi natin pwedeng kampihan yan. Paryo-paryo kayo bulasok sa dagat-dagatang apoy. Ang labanan dito, lake of fire. That's why God wants you to prepare and every one of you here. Na pag bumalik man ang Diyos na naman oras, kasama ka sa pipiliin ng Diyos ng hanay ng kaligtasan. Hinihiwalay talaga ng Diyos ang kambing at ang tupa. Amen! Kaya hanggang may sungay ka pa, kumuha ka na ng itak at tapyasin, ikaw mismo. Naintindihan niyo po ba? Awa si Lloyd, oh. Kung walang itak na matalim, lagari. Lagari. Lagaring bakal. Ikaw na mismo. Sanga-sanga na hirap magpatulong ka ngayon doon. Sa marunong magtapyas na hindi ka masaktan. Amen po ba? Mahirap kasi masakit. Aray. Ang dami ng sanga. Hirap ka na. Mangingi ka tulong sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Mag-iisa ka, sabi ni Satanas, hindi mo kaya yan. O isa pa lang natapyas, tagal na, gano'n na siya. Nadagdagan na. Wala na, abnormal na. Nakuha niyo po ba? Ganon po si Satan. Ginagawa tayong puppet. Pero, hallelujah. Pero ang Diyos ginagawa na tayong malinis, maputi, walang karumihan, walang kulubot. Tayo po na isang Diyos, maging totoo sa harapan niya para ikaw ang liwanag sa mga nasa kadiliman. Kung alam nyo lang, kasi sir, patotoo yan eh. Kunting pahinga lang, akyat na ko sa, Lord, gitara, worship. Lord, abutin mo si ganito. Bahala na si Lord maghabol sa'yo. Hindi na ako, sinumbong na kita eh. Kaya kung may mga mangyayaring sitwasyon, si Lord na po yun. Dahil inabot kita matagal na panahon. Minahal kita ng totoo. Inunawa kita ng totoo. Nilagaan kita ng totoo. Pero ayaw magpaalaga. Di bahala sa'yo. Ang Lord. Amen po ba? Yun lang din po mga kapatid. Kaya huwag kayong magalit kay pastora kung kinukorek kayo. For God's glory ito lahat. Amen. So, may mabasa pa ba tayo? Mayroon ako kwento kasi maganda yung kwento na may kwenta eh, pastor. Sige, ano po? Ngayon tungkol sa mundong darating, na sinabi namin, hindi ito pinamahala ng Diyos sa mga anghel. Bakit po ba? Ang mga anghel po ay inaatasan ng Diyos yan. Kaya nangyari kay Job noon, akyat baba siya sa langit. Sige, patayin mo na o hindi mo patayin, pwede sila orderan ng Diyos. Pero tayo po na nilalang ng Diyos, napag-aralan nyo yan sa buhay ni Kuya. Dominion sa Genesis. To govern what God has given. Tayo po mamahala. Amen po ba? Sa Genesis po nyo mababasa chapter 1. Kaya lang hindi natin naunawan, Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Kaya nga, you go back to the Word, study the Word, and pray na
na maintindihan mo ito para hindi ka na mahulog muli sa kasalanan. Naintindihan niyo po, ang udyok ng kasamaan kasi nandiyan eh. Ang udyok pa kasi ng temptation na riyan. Even Jesus Christ himself, nandoon pong alok sa kanya. 40 days and 40 nights siya nagpasting. Remember? Sa Matthew 4 ba yun? 1 to... Sige nga, para balikan natin yun para maunawaan ng mga kapatiran. Tama po ba? Matthew chapter 4. Natutuwa nga ako doon sa mga preso eh. Pastor, mabigat na yung bigas ko doon ng pangangaral, pero tanggap nila eh. Wala ba Matthew dyan ano mo? Ayan. Verse 1. Oh. Pagkatapos dito dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Si Jesus ba ay Diyos? Pagkatapos dito dinala ng banal na espiritu si Jesus, sino nagdala kay Jesus sa ilang? Banal na inalaw, di po ba? Ang Holy Spirit na mismo. Upang tuksuin ng dyablo. Tinukso ba? O sige, tuloy natin basahin para hindi kayo exempted na darating din sa buhay niyo manunukso. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 o 40 araw at 40 gabi. O 40 days and 40 nights. Kaya nagutom siya. Remember, church? Amen? Si Jesus mismo ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Pero Diyos ba siya? Hindi. Diyos ba siya? Hindi. Anak siya ng Diyos. Pero nag-alay siya ng, ikaw, kailan ka nag-fasting? Isang oras na fasting. 2 oras na fasting, wala pa rin. Yung 1 day lang. Wala pa rin, ano? Kailan dying to self. Kaya, doon ay nag-ayuno si Jesus. Jesus himself is the Son of God. 40 days and 40 nights, nagpasting siya. Kaya ba natin pantayan yan? If you are willing and able to die to yourself, dying to self, kaya mo, kaya natin. Bakit ko nasabi to? Buhay ko to dati nang bago pa ako sa Lord. Kaya lumalim ako ng lubos dahil po, lagi po ako fasted life. Nasalubong mo pa lang yung taong grasa, yung mga demonyo na may karga, sila na po mismo ang sumusuka at lumuluha dahil po nakita nilang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. May problema kayo ngayong mabigat sa asawa nyo, sa mga anak nyo, umpisahan mo na huwag kumain. Ano sa puso mo ngayon? Pastora, mamatay ako yan. Nakuha niyo po, hindi ko kaya yan, Pastora, manghihina ako. Kasi yun ang ating thinking. Manghihina. Pero sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, inaalay ko to, inahandog ko sa ito, sa buhay ko sa iyo, dahil gusto ko mabuhay katulad mo. Kung hindi mo kaya yung 1 day fast, try mo muna. Mag 7 days ka ng fruit and vegetable. Kaya lang, mahal ang prutas, mahal din ang vegetable, hindi kaya. Ay, magtubig ka na lang. Kaya ba, tubig? Nag-isip pa, Kaya po. Maligamgam. Even 40 days na tubig lang, mabubuhay po tayo. Hello? Nakaranasan po lahat yan. 3 days, no water, no food. Imposible naman, Pastora. Buhay ko yun. Ha? Mayroon ako pastor May pastor po akong kasama dati sa San Diego. Sabi po niya, lahat na membro magpasting. Liquid lang. Order po ng church na nakasaniban ko. Liquid pwede. Amen? Sabay-sabay January yun. Tapos nadatnan ko, Pastor, ano ginagawa mo? Yung cake, ginawang liquid. Blender. Pandaraya pa rin yan, Pastor, oy. Nagawa smoothie, kasi liquid daw yun. Sakit sa ulo si Pastor talaga.
Yun po yun, marami pa rin nandadaraya. Kala, nagpasting siya, nagpasting pa. Naintindihan niyo po, mga nakita ko yung naranasan ko, mga nakasama ko, iba-ibang uri ng tao. Sabi niyo kasi pwede liquid eh, di tinunaw niyo doon sa blender. Kaya pala hindi siya nagugutom, yun pala practice niya. Naintindihan niyo po ba? Yan, kwento yung may kwenta, yung totoo kasi nangyari yon. So sabi po diyan, tuloy na tayo sa ating magandang kwento. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, sinong tinukso dito? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, no, grabe si Satan, ano? Kung ikaw ang anak ng Diyos, totoo ba anak ka ng Diyos? Di ba ba? Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Biro mo, nandoon pa yung, anak ka naman ng Diyos, di ka maano. May kapangyarihan ka, may power ka. Ibig sabihin noon. Di ba? Diyan sa church nyo, mayaman kayo dyan. May pagkain kayo linggo-linggo, hindi kayo magutom dyan, di ba? Ganon po yung bulong. Kaya ka nandyan sa church, may pagkain dyan. Grabe naman yan. Naintindihan niyo po ba? Kaya huwag kanya umalis, may pagkain dyan. Alam mo naman si Satan, kala, daming negatibong ibibigay sa puso't isip ng marami. Kaya nag-church yan dyan. Dahil sa pagkain, may pansit. Naintindihan niyo? Pero hindi tayo maniwala doon. Gawa po ni Satan po yan. Ayan o, dumating ang manunukso, sinabi sa kanya, kung ikaw nga anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ano sagot ni Jesus? Pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng, yun, magpasting ka na. Kasi kung ang faith mo na-develop na sa buhay mo, walang gutom talaga. Kasi yung king tummy natin, ito hari natin eh. Pag humilag niyang tiyan mo, ay gutom na ako, nahihina ako, ay nako, dami na nangyari sa isip natin. Pero kung ang faith mo ma-develop, amen po ba? Ma-develop na yung faith mo, Lord, nag-aayuno ako para sa kapurihan mo. Lord, magpapasting ako para tugunin mo ang nais ko mabago. For the glory of God. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Sinabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat. So kaya kasama po yung Word of God at prayer. Kaya yung fasting na sinasabi, humbleness to God. Humility to the Lord our God. Nandoon na po yung power na ibibigay na ng Diyos sa'yo dahil gusto mo sumunod sa kalooban ng Diyos, ma-overcome mo all those evil works in your life. Sige, tuloy natin. Dinala naman siya ng diablo sa Jerusalem. Ang banal ng lungsod, sino nagdala? Diablo, si Satanas. Ang banal na lungsod doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. Imagine niyo na lang, ang diablo inalaw ng Ama para tuksuin dahil ang Espiritu mismo ng Diyos nagdala. Tingnan yung binasa natin, the Holy Spirit bring Jesus sa Mount, di ba? Para tuksuin. Doon pinakamataas na bahagi ng templo. Ano na naman sinabi ng diablo? At sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, lagi may tanong yan. Anak ka ba talaga ng Diyos? Born again ka na ba talaga? Ba't ka ganyan pa rin? Palaaway ka pa rin kung born again ka na. Ganon lagi, no? Ang sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka! Sapagkat sinabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Biro mo yung alok ng diablo. Naintindihan niyo po bang binabasa natin? At ang aalalayan kanila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. So nandoon yung enticement. Na-entice niya, sige, tumalon ka, sasaluin ka ng anghel kasi anak ka ng Diyos eh. Ganon din ginagawa sa atin, sa inyo. Yung mga alok, hindi magagalit yan. Kunin mo na. Minom ka na. Hindi naman, isa lang naman yan, di ba? Tsaka mabait yan si Pastora, hindi magagalit yan. Di ba miyembro ka dyan? Hindi kanya maano. Ganon lagi alok ng kaaway. Pero si Jesus na mismo itong inalok ha. Sabi niya kanya, at aalayan kanila upang hindi ka tumama. Kung sinunod ng Diyos yan, prideful na yan kasi anak ako ng Diyos eh. Gawin ko ang gusto ko.
Pero ano ginawa ng Diyos? Sige po. Pero sinagot siya ni Jesus, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos. So ano na naman ginamit ng Diyos? Authority. Sino ka naman utusan ako? Diyos nga ako, pero hindi ako susunod sa sinabi mo. Ganon din dapat ang mindset natin. I-balansi muna lagi. Lord, ano ba sinabi nitong kwento sa akin? Paniniwalaan ko ba ito? Hindi. Tingnan mo muna kung may credibility itong taong ito nagsasabi sa'yo. O ang taong ito'y tamad, walang ginawa. Lukso ng lukso, wala namang pinakitang mabuting gawa. Hindihan niyo po bang sinasabi ko rito? Patunayan mo muna nagawa ka, nabago ka, naging mahinahon ka, may pagpigil ka sa sarili, totoong na umiibig ka sa kapwa mo dahil may malasakit ka. Kung dala-dala mo paninira, dala-dala mo pagbabahagi, dala-dala mo kasinungalingan, mag-ingat kayo dyan sa taong yan. Dapat nakita niyo yung katauhan na marami na nahila, nagawa, nabago, naging katulad ng Diyos. Christ-like character. Pero kung wala pa hanggang ngayon, it means may problema yung nagdadala ng Ebanghelyo. Amen po ba? Well, tama ng sympathy. Kasi ikaw mismo nagturo, naging masama na yung tao kung hindi mo na i-correct. Na hindi mo naturuan ng tama, hindi mo naturuan mali ang gawa mo. Huwag kang pumatol. Yan si Jesus mismo may tukso. Huwag mong subukin ang Panginoon mo, Diyos. Kaya kilala mo ng sarili mo ngayon kung totoo ka na sa Diyos. Hindi ka naapektuhan sa sabi-sabi. Amen po ba? Sige, tuloy tayo. Pagkatapos dinala pa siya ng dyablo, grabe talaga itong dyablo na to, sinungaling talaga, no? Sa isang napakataas na bundok. At ipinakita sa kanyang lahat na kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Ano pinakita? Sanlibutan? Kasaganaan? Karangyaan? All the worldly things. Ayun ang tinatangkilik ng marami ngayon. Kaya pumasok na ngayon, naging vlogger na. TikToker na, mga ito, i-click nyo lang to. Kikita kayo. Ano ba yun? I-like mo lang to, i-share mo to. Aba, share din kasi baka kumita. TikToker na eh. Ang kanilang daladala na sa libutan. Bakit pagdating sa Panginoon, patungkol sa salita, never mo nakita nag-like, nag-share. Ibig sabihin ng buhay, makamundo pa. Naintindihan niyo po, masakit pakinggan, pero the truth hurts. Kung anak ka na ng Diyos, wala ka na dito sa sanlibutan. Kung totoo ka ng anak ng Diyos, wala ka na sa kamunduhan. Yun lagi. Yung nangyari sa atin, Kristiyano daw. Madaling magalit, madaling mainis, magaling magtampo, magaling manugod, madaling pong magsinungaling, madaling pong magtago. Hindi ka pa Kristiyano, kailan mo ma-born again. Ayan pagkatapos dinala pa siya ng dyablo sa isang napakataas. Bakit? Gusto ng demonyo. Sige, tuloy natin. At sinabi ng dyablo kay Jesus, ito si Jesus na pinag-usapan natin, hindi siya exempted sa tukso, At sinabi ng dyablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa inyo kung, nakita niyo po, kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero mo, si Satanas, mismo ang Diyos, inalok siya, sambahin mo lang ko. Lahat na nakita mo, lahat na kasaganaan niya, lahat na biyaya dyan, lahat na kamayamanan niya, ibibigay ko sa iyo. Yun ang sabi ni Satan kay Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Ano sagot? Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas! Sapagkat sinabi sa kasulatan, saan na naman nagdepende si Jesus sa sagot? Sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. Kayamanan ng kapalito, kasaganaan, biyaya, pagpapala, karangyaan, wealth, prosperity, worldliness. Pero mabuti sinabi ni Jesus, lumayas ka. So may ginamit niya kaniyang authority. Sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglilingkuran.
So tuloy natin para matapos yung ano. Sige. Pagkatapos nito, iniwan siya, hindi. Dahil hindi siya pumatol eh. Hindi siya pumatos. Dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. Have you noticed, church? Natagumpayan ba ni Jesus ang alok, ang temptation? Bagamat siya Diyos, nagkatawang tao siya. Amen po ba? Nagkatawang tao siya, nag-anyong tao siya, naramdaman niyang gutom, naramdaman niyang pagod, naramdaman niya ang lungkot. Para pakita sa lahat ng kanyang nilalang na kaya rin natin gawin. Para wala tao dyan, Patutuo si Jesus. 40 days and 40 nights, ano ginawa? Prayer and fasting. Diyos siya, pwede naman di gagawin yun eh. But, pinakita niya ang humility and humbleness to the Father para maging totoo siya talaga na anak ng Diyos. Na siya sumunod, follower siya ng Ama sa Langit. Obediente siya sa Diyos na makapangyarihang Diyos. Katawang tao siya, naging tao siya eh. So yun, bakit overcomer si Jesus? Dahil po siya ay my word, may salita siya, alam niyang salita, nabubuhay sa salita, at ginamit niyang salita. Fasted life na siya, prayerful life na siya, obediente pa siya sa word. Kayo ba gano'n na rin? All of us here, tayo ba gano'n na rin? Bakit powerless po tayo? Kulang sa charge ba? Lubat, charge mo muna itong cellphone ko. Nangatog ka pa eh. Charge ang cellphone kasi lubat na lubat, pula na pula. Bakit hindi natin magawa yan sa Panginoon? Connecting always to the Lord through His Word. Kasi kung may salita ka ng Diyos, di ka malaglag sa kasalanan kaagad. Kaya gaya kung sabi ko sa mga preso, kung ikaw nakasyanan ng Espiritu ng Diyos, may bunga ka na ng Espiritu ng Diyos. At nagliliwanag ka na. Hindi ka nadali. Sabi ko, sino nagnanakaw ng ulam ng kapwa preso dito? Titinginan, nagtitingin. Sabi ko, huwag niyo umbagin. Tapos nagsisikuhan. So, hindi natin alam kung nangyayari nga sa loob, di po ba? Yun po yun eh. So, kung ikaw napagarian ka na ng Espiritu ng Diyos, dead man na lang, yaya mo siya, nagutom siya eh. Eh, hindi nalilipad ka agad yung kinuha mo pagkain ko? Pak! E di ano, nalaglag ka sa galit. Sama ng loob, puot kasi ninanakawan ka ng pagkain. Pero kung may pag-ibig ka sa puso, sige, ubusin mo na lang yan. Okay lang. Di mo ba? Oo. Amen po ba? Yun po yun. Yung marunong ka ng umunawa. Hindi ka basta-basta nagagalit. Kaya nga may salita ng Diyos. Amen po ba? Pagkatapos nito, iniwan na siya ng dyablo. Umalis ang dyablo. Wala nang gawa eh. Hindi inaloko si Jesus. Ganon din mangyari sa atin kung matatalino tayo. Harapin ang mga bagay na alam natin. Pero malaman lang natin yan kung may salita tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya mabuti ang Diyos. Dahil nagbibigay siya ng dunong. Nagbibigay siya ng liwanag. Nagbibigay siya ng kaunawaan. Kaya lang, hindi mo ito maranasan kung ikaw mismo hiwalay sa Diyos. Kung ikaw mismo, walang oras panahon makipag-usap sa Diyos. Saan ka busy? Mga kapatid, saan ka busy? Cellphone ka busy, sir? O, namin ni sir. Cellphone, sabi niyo cellphone. Namin niya. Laptop. Yun po yun. Kaya hindi tayo makapag-deny na ang ating oras panahon minsan nanakawan na tayo ng kaaway. Amen po ba? Kaya be sensitive. Ano ba ang tinitingnan mo lagi? Ano ba binabantayan natin? Ang totoong mga Kristiyano, alam niyo po mga kapatid, matalino. Prepared always, anytime, any moment, God is coming back soon. Hindi na matagal pa yun, gagawa muna ako ng kasalanan. No. Sabi nga ni Pastor Cesar kanina eh, si Pastor na kagulat, si Pastor na nakakagulat na bibigla. Ganito talaga ako dito, Pastor. Hindi ako nag-a-assign. Tayo ka dun. Kasi dun ko makita kung prepared na. Hindi ako nakahanda eh. Nabating na si Lord, nandyan na, hindi mo nakilala. Nandyan pala si Lord sa gitna. Si Lord ba yan? Kasi kung matalino ka, lagi ka na, si Lord ito, siya to, nagliliwanag siya eh. Mabuti siya, mabait siya, maunawain siya. Hindi talaga siya nagagalit si Lord ito eh.
Eh kung hindi mo siya kilala, kasi wala ka namang inatupag sarili mo, hindi mo ma-identify ang presence ng Lord. Amen! I praise God na lumalago na kayo sa lugar na ito. Bagamat may some na kailangan pa talaga sinturunin para po matuto. Pero, salamat sa team ng mga worship. Maaga sila, nauna pa sila kay Pastora ngayon. Galak-galak puso ko kasi salamat po, natuto rin sa wakas. Unlike na, lagi late. 9 o'clock na saka pa mag-ayos ng ano. So, hindi naman ako marunong magalit kasi ayoko magkasala. And then yan, magpipreach ka tapos nagagalit ka sa kanila, ano ituturo mo? Yun. Pero nakita ko ngayon, maga, nandito na sila. Oh, mga practice, ready na. Nakuha niyo po ba? Sino ang unang matutuwa? Of course, yung nanay nila. Yung namumuno. Namumuno saan bilang nanay? Huwag niyo sabihin na may title. May apostle siya, prophet siya, bishop siya. Title lang po yan ang malaga na buhay ka sa katuruan ng Diyos. Hindi natin yung pinagmalaki anong mang titulo mo. Ano kayo maglagay ng papel dito? Reverend. Di ba ba? Bishop. Yung bishop na lang po, lang ginawa eh. Ano, may pera ka ba dyan? Padalan mo nga ako, anak. May kilala akong bishop, pastor. Oh, sandali, dial. Tingnan ko lang muna itong mga anak ko sa Spain. Hello? Anak? Magpadala ka naman pera, kas. Kailangan ko pera. Ganun talaga. Nagugulat ako. Kasi kami biktima rin ah. May bank account ba kayo na mag-asawa? Sabi sa amin. Kasi kailangan ko pera. Sabi ko, ha? Nakuha nyo, ang ganun ang marami. May title. Kaya may authority sila to demand money. Kaya yung may pasakop eh. Bakit? Wala naman tayong bigay. Pasto dito po, hindi namin pinipilit magbigay o hindi. Kasi kahit magbigay sila, kung nabubuhay pa rin sila sa kasalanan, impyerno pa rin sila. Naintindihan niyo po? Kaya nga, share your blessing. Kasi kung naturuan ka na ng Diyos, hindi ka na madamot. Mag-share ka what you have. Dahil marami nang nangangailangan. Si pastor po ay head namin sa jail. Every December po, mayroon po na nagbibigay doon sa mga PDL na walang dalaw ng mga preso, na wala talaga dalaw. So yung hiningi lang ng mga preso ay pangsipilyo, toothpaste, sabon, hygiene. Kaya kung mayroon kayo puso, pwede tayong mag-share ng blessing natin sa kanila na sila po in charge kasi namimigay. Amen po ba? So yun po yung ibig ko sabihin sa inyo, na pagkatapos nito iniwan na siya ng diablo, dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa kanya. So even angels, we have authority towards them. Sino nag-utos sa mga anghel dito? Pag nag-pray kayo, use your authority. Pag ako nag-pray, I always command warriors of angels. Warriors of angels, in the name of Jesus, clear this place. Nautusan ko sila. Guard this place. Cleanse this place. Purify. Lahat ng mga bagay na nakikita niyo mga anghel. Linisan yung lugar na ito dahil bababa ang kapresensya ng Diyos. Use your authority. Hindi natin nagawa yan. Hindi natin na-practice for ginagawa ng lingkod ng Diyos. Kaya, naniwala ako na may anghel. Kasi, dumating naman ang mga anghel ng Diyos at naglingkod sa Kanya. So, we have all here who is true, you have designated angels. May nakatalaga sa iyong anghel. Kaya nagulat ka na lang, nagising ka. Wala may gumalaw sa iyo, may anghel na katayo doon. Amen po ba? Tama po ba, Brother AJ? Nagising ka sa kalsada ng Forbes Park ba? Ilang minutong tulog mo? 30 minutes? Pero ba wala may gumalaw dahil may anghel doon nakatayo. Nabangan ka, binantayan ka. Amen po ba? Kaya lang, kung wala ka word of God, hindi mo alam. Ang anghel po, atasan ng Diyos para magbantay sa iyo. Amen? Kaya yun lang po ang masasabi ko, mga kapatid. All of us have power kung ang Diyos na mismo na sa iyo na. You have authority to demand. Pero kung wala ka naman nabubuhay, hindi ka nabubuhay sa salita ng Diyos. Even Jesus Himself, pinakita na nandun po yung temptation.
Ano bang temptation usually sa mga mananampalataya? Dapat, for example, ay kating-kati na kamay mo. Nangangailangan ka ngayon. May nakita ka na patong na bagay o pera sa isang sulok. Kailangan mo pera eh. May karapatan ka ba kunin to o hindi? Sabi ng demonyo sa puso isip mo, di ba kinangangailangan ka? Hindi naman nakakita niya, bukas balik mo naman yan, di ba? Kunin mo na, kunin mo na. Iyan ba alok hindi? Ha? Eh walang nakakita eh, kunin mo hindi. Ha? Wala naman nakakita, kunin mo na. Naka naman ng Diyos eh, binigay sa iyo yan. Kaya nandyan yan. Di ba usually ganon? Mag-justify ka pa. Kaya nga iniwan dyan dahil kailangan mo pera eh. O di ba sabi ng demonyo, kunin mo na. Wala ka pera kaya nilagay ng Diyos yan dyan eh. Ang Diyos pa dinamay. Nakuha niyo po ba? Sino bumibili dito ng sa McDonald's o Burger King o McDo or Jollibee? Lagi sobra. Sobra 100. Thank you po, thank you. Eh, nandun yung conviction. Sobra yan. Balik mo ba yan? Di. Ako lagi encounter yan. Miss, sabi ko, naku, malaglag ako sa kasalanan nito. Sobra eh. Minsan 100, 200. Miss, sobra po pakibilang. Ay, ma'am, thank you po, thank you po. Sino po yung dito na bilang sobra? Tuwang-tuwa. Hello? Pag Kristiyano ka na, aware ka na minsan sinusubo ka kung totoo ka na may takot sa Diyos. Ha? Sino kumukuha? BFF naman tayo eh. Naintindihan niyo po ba? Pastor, pagkasama ko yan doon sa jail, sa labas sila, nagagastos ako kasi tatambay sa McDonald's, order ng order yan. Nakuha niyo po ba? Ako sa loob ng jail nangangaral, siya na doon, kaya doble gastos. So, purihin ng Diyos, di po ba? So, yun po yung mga bagay na aware tayo sa alok ng demonyo. Amen? Parang wala kayo naintindihan eh. Wala na dapat tayo sa karakter na ganon. Yung righteous ka na sa lahat ng bagay. So, sabi doon sa pinanood mo sa Facebook usually, daming alok doon, di po ba? Click mo lang. Huwag na huwag tayo mapanlinlang sa casino, sa sugal. Kasi akala mo kikita ka, hindi mo alam, ubusin pa lang ang kayamanan mo dahil doon ka enticement tawag doon. Doon ka hilain para ikaw, ang puso isip mo, matutok na nanakawan ka pa at mawawalan ka pa. Ang uso ngayon sa GCash nyo, yung may mga pera sa GCash na malalaki, nawawala po ngayon. Kahit hanggang sa Amerika. Kaya warning, pag sobra-sobra pera, tinambay nyo sa GCash nyo, pamimigay nyo na lang sa mga nangailangan. Huwag na lang doon sa mawala na isa lang makikinabang na scammer. Naintindihan nyo po ba? Sa neighbor namin ngayon, lahat ng mga kapitbahay na ng taglibo-libo. Isang tao lang. So yun po isang bagay na awareness. May PayPal kayo, sino may PayPal? Nawawala din po. Kaya lahat po nawawala. Kaya yung mga nanakaw ngayon, talagang wala ng Diyos dahil yung pinaghirapan ng iba kanilang binubulsa. Nakuha niyo po ba? Mamaya na kayo magkwento. Amen po ba? Kaya nga ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging matalino, maging marunong, rely upon God, hindi sa bulong ng kaaway, trusting God, believing in God, doing the work of the Lord, kalooban ng Diyos, doon tayo mananagumpay. Amen? Kaya nga sabi ko, iba yung na-prepare kong tuturo dapat. Pero hindi para sa inyo pala itong message na so, baka para bukas to. dalawang personalidad ang ituturo eh. Pero hindi tayo dinala ang revelation ng Lord sa inyo to be aware of temptation. Kasi akala mo okay. Okay.
Yung kapitbahay pala natin, nakita nyo 3 times na siya pumunta rito. Wala na pala siya, namatay na. Hindi nyo alam. Yung may nag-cancer, si Luningning, namatay na pala. So, hindi natin alam kasi tumagal siya sa ospital. Ito mismo. Thrice lang siya dito pumasok, ano? Hoping ng last minute niya nakabalik siya sa Lord. Amen po ba? Kasi kung 15 years o 20 years na sa dyan, bago siya mamatay, nakapasok pa dito sa atin. Naintindihan niyo po ba? Yung kamatayan kasi like a thief in the night, kaya hindi pwede tayo manatili sa kasalanan kasi tayong kawawa, kapahamakan ng ating patunguhan. Amen. Kaya i-remind natin yung mga kapatiran nating nawawala. Kasi hindi nila alam paano bukas. Hindi nila alam paano maligtas. Wala na po 40 days na prayer. Wala na po nobena at rosaryo para lang maligtas. Wala na. Habang may buhay pa tayo, come back to God. Talk to God. Pray. And live the life like Jesus. Amen? Kaya yun ang reminder lagi. Manatili tayong totoo. Love one another. Pag sinabi love, forget. Sabi nga Corinto 13, hindi na natin alalahanin ang mga nangyari na kalipas. Sige nga, buksan natin para paalala ng Diyos. Bigla lang sa mga 1 Corinthians chapter 13, ano sabi? Unang Corinto 13. 13, sige lang, 13. Buksan mo lang 13. Ayan dito tayo, sandali lang to. Kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika, ito yung speaking in tongues ba ito? Ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig. Ha? Kaya iniwasan ko rin yung mag-tongues kung tayo naman, hindi naman nagbago eh. Nakuha niyo po ba? Ako nagpipray ako in tongues. Pag nag-worship ako, si Lord lang kausap ko. Kasi kung mag-tongues dito, wala naman mag-transform ang buhay, wala din eh. Ayan Kung magpakasalita man ako ng iba-ibang wika, ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na malingaw-ngaw o pumpyang na tumatagingting. Naintindihan ba natin? Hindi pagmamalaki yung gifting ng speaking in tongues. Transformation of life ang mahalaga para mayroong kang bahagi sa karya ng Diyos. Sige, tuloy natin. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe, ito po yung mga ngaral, tagapagturo, nag-exhort. Kung may kakayahan man akong mahayag ng mensahe ng Diyos, at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan, at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking panampalataya, ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala akong. Yun po yun. Kaya ng pag-ibig, napaka-susi ito, pinakasusi ito para makapasok tayo sa kariyan ng Diyos. Nasa iyo na lahat ng kaloob, pero walang pag-ibig, kulang pa rin. Tuloy. At kahit maipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ito, basahin nyo to, isaksak mo sa kukuti mo para matuto ka. Sige, tuloy. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Mapagtiis ba kayo na? Mapagtiis na ba? Talaga, totoo? Bahala, kasinungaling ka. Mabait, hindi marunong mag-inggit. Ayan, hindi ko sinabi ito. Wala akong pinapatamaan. Para sa atin lahat ito. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis. Kaya nagtitiis ako eh. Mabait. Hindi marunong mag-inggit. Hindi hambog o mapagmataas. Ang taong may pag-ibig daw. So, alamin mo na kung sino ka. Mayroon ka na ba niyan? Totoo ba talaga ikaw na umiibig na? Sige, tuloy natin. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Dito pa lang bagsak na eh. Bakit ayaw mo ako batiin? Ba't ayaw mo ako pansinin? Ba't hindi mo ako binabati? Ba't ayaw mo ako igalang? Yan na lang Wala kang pag-ibig, bastos ka. So, ibig sabihin, sa impyerno ka pa talaga pupunta. Huwag tayo sasama doon. Hindi bastos, di ba? Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagala sa katotohanan. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagala sa katotohanan. The truth will hurt you, but it will set you free. Sige po. Matyaga! Lahat sa inyo dito, walang tiyaga eh. Nainip na nga, anong oras? Pasura, tagal mo.
matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Dapat ito na tayo. Di po ba? Mayroon pa ba? May katapusan ang pagpahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsalita sa ibang wika na hindi natutunan, ganun din ang pagpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Are you there? Biro mo na talakay natin ngayon, wala naman to sa listahan ko. Naintindihan niyo po ba? Pag-ibig pong susi ng lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Kaibigan, tama ba yun? Ano? Oh, pag-ibig. Memorize mo? Halika, kantayin mo nga. Bigay mo nga, dali. Kahit diyan ka lang. Sige nga. Para maintindihan nila. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Yun. Pag-ibig lang ang nagbubuklod sa ating lahat. Pero kung wala ka pang pag-ibig na tunay at totoo, wala. Wala. Ngayon pa lang mag-repent ka na, manumbalik ka sa Diyos dahil ayaw natin mapahamak kaluluwa natin. Amen? Yun lang po mga kapatid. Wala na maraming usapan. Tanungin mo sarili mo, may pag-ibig ka ba? Huy! Gisingin mo sarili mo. Kasi lahat ko lang kabuluhan kung wala kang pag-ibig. Kasi kung hindi ko lang mahal si Sir, wala akong pag-ibig. Ah. Amen po ba? Sa pag-ibig, nabubuhay kaming dalawa. Naintindihan niyo po ba? Ano pa man, sino pa man ang tao, kung may pag-ibig ka na sa puso, hindi mo na binibilang, hindi ka na nagtatanim. Balik natin kanina, wala ka nang tinatanim na sama ng loob. Amen! So, ano pang gusto niyo mangyari? Sino gusto ma-deliver dito? Ikaw mismo lalapit sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, nagkasala ako, nagkulang ako, naging pabaya ako, naging mangmang ako, Panginoon. That is repentance sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa kanino man. Yung acceptance who you are, na nagkulang tayo. Dahil all of us subject sa scrutiny ng Diyos every minute of the day. Kaya search your heart always. Amen?